mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-20 sa buwang ito ng Hunyo taong 2024. Ako po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin siyempre mamaya. Wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino. Senator Francis Tol Tolentino, tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa. Yan po ay sa pamagitan ng mga regional station ng DWIZ at syempre maging sa iba't ibang panig po ng mundo. Kaya tayo po ay pwedeng mapanood, ma-monitor ng ating mga kababayan abroad sa pamagitan po yan ng mga online accounts ng DWIZ. At syempre tayo po ay live simulcast din sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umagang ito, lalo pat ang ating pag-uusapan. May kinalaman po sa bigas. Naku, lahat po apektado pag gumagalaw yung presyo ng bigas. Pwede po kayo magpadala ng comment sa Facebook page ng DWIZ o kaya po sa aming text line 0999-376-6768. Yan, lalo pat may naging announcement na po, nasisimula na yung pagbebenta ng 29 pesos na kada kilo ng bigas. Pero ang tututukan muna, ilalaan muna yung stock na yan, yung 29 pesos kada kilo ng bigas na ibebenta po sa mga kadiwa store, yan po ang magiging prioridad po muna dyan, yung mga elderly, yung mga senior citizen, yung PWD at syempre yung mga miyembro po ng 4Ps. Yan ay habang ginagawan pa ng paraan ng pamahalaan kung paano ganap na mapapababa yung presyo ng bigas. Yan, kaya nga po isinusulong yung amyenda sa Rice Tarification Law, no? Ang target po, mula po sa kasalukuyang 35% na taripa, yan po ay buwis na ipinapataw sa mga imported na bigas. Target po na yan ay ibaba sa 15%, no? 15%. Ayan. At kasama na natin ngayong umagang ito. Good morning po, Senator Tol. Morning. Good morning. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Yes, Senator. Umaga po sa inyo lahat. Opo, yan. Usapang bigas tayo ulit, Senator Tol. Ito'y ilang araw na nating sinusubukan na makapanayam ang NFA. Ngayong umaga pinalad po tayo, Senator Tol. Makakausap po natin mamaya ang NFA, Sentol. Yun. At may balita pala, Sentol, malakas yung pag-ulan doon sa bayan ng La Carlota sa Negros Occidental. Ayan, minomonitor pa natin, Sentol, kung yung pag-ulan ba na malakas nagdulot po ng pag-agos ng lahar. Sana iwag naman po, At yung Pag-asa po, mukhang merong minomonitor na low pressure area. Hindi pa natin tiyak kung ito po ba ay nasa area na ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Maya-maya po subukan din po natin na may makausap, may makapanayam mula po sa Pag-asa. Siksik at liglig, Sento lang ating magiging talakayan ngayong umagang ito. At bago po maraming balita ngayong umaga. At nag-ano lang itong screen ko, inaayos lang. Ayun, sige Sentol. Bigyan daan muna natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong ika-20 ng Hunyo taong 2024, presyo ng ilang produktong pang-agrikultura tumaas. DWIZ Balita. Pagbebenta ng NFA rice stock sa halagang 29 pesos kada kilo, inaprubahan na.
DWIZ Balita. Ang Meralco may dapat i-refund sa mga customer ayon po yan sa dating ERC Commissioner. DWIZ Balita. Mga Pilipinong mag-aaral nahuhuli sa creative thinking ayon sa PISA report. DWIZ Balita. At Vice President Sara Duterte nagbitiw na bilang cabinet member ni PBBM. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Bago tayo dumako, Sentol, sa detalye ng ating mga balita, ibigyan daan muna natin itong panayam mula po sa Pag-asa. Malaman natin yung lagay ng ating panahon, lalo na dun sa area ng Negros, at merong nagbabadya o may namataan na yata na low pressure area. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Ma'am Ana Cloren. Magandang umaga po, Ma'am Ana. Yes po, magandang umaga. Yes, good morning po Ma'am Cecil at Sir Tolentino. Update po tayo sa lagay na ating panahon po sa kasalukuyan na habagat po yung nakaka-apekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, na kung saan maghapon po ito yung magdudulot ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa bahagi po ng Palawan, Occidental Mindoro, Romblon, Central Visayas, Western Visayas at sa buong bahagi po ng Mindanao. Dito na po sa atin sa Metro Manila, pati na rin Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas at sa ibang bahagi pa ng Mimaropa. Ngayong umaga hanggang tanghali po ay generally fair weather condition pa yung ating inaasahan or maaliwalas po yung ating panahon. Pero pagsapit nga po ng hapon at gabi, asahan na po natin na makakaranas po tayo ng mga panandaliang buhos sa mga pag-ulan. Dala po ito ng habagat din. At pwede po natin i-monitor yung ating mga thunderstorm advisory na pinalalabas po natin sa ating mga social media accounts. At sa ibang bahagi po nating kapuluan, generally fair weather condition din yung inaasahan natin. May mga isolated cases din po tayo ng pag-ulan na inaasahan sa hapon at sa gabi. Wala naman ho tayo minomonitor na LPA o bagyo na posible po makaapekto sa ating bansa. At sa kasalukuyan, wala rin ho tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin na ating karagatan. Yung area, Ma'am Ana, ng Negros Occidental, Western Visayas po yan. Yes, so sa may Western Visayas ngayong araw, makulimlim po yung panahon doon at may mga pag-ulan po dahil naapektuhan po sila ng habagat. Ayun, so May apekto rin yun sa mga may lahar-lahar doon, ano? Sa Yes po, Canlaon opo. area. Opo. Oo. Yung kailangan mag-ingat, lalong-lalo na yung ating mga mangingisda ngayong araw na ito. At maraming salamat, Ma'am Ana, sa iyong pag-uulat. Salamat po, magandang umaga. yan po si Ma'am Ana Cloren ng Pag-asa. Samantala sa detalye po ng ating mga balita. Ang latest po sa Filipino Mirror, tumaas ang presyo ng ilang mga produktong pang-agrikultura sa unang bahagi ng Hunyo. Kabilang na po dyan ang manok, galunggong, pechay at luya. Tumaas sa 195 pesos and 76 centavos ang kada kilo ng manok sa unang bahagi ng Hunyo. Mula po yan sa mahigit 194 pesos kada kilo noong Mayo. Habang tumaas naman sa mahigit 195 pesos ang retail price ng kada kilo ng galunggong. Yan po ay mula naman sa 189 pesos noong nakaraang buwan. Nagkaroon din ng pagtaas na hanggang 14 pesos ang presyo ng native pechay. Mula po yan sa 102 pesos kada kilo. Yan po ay umakyat sa 116 pesos sa unang bahagi ng Hunyo. Maging ang presyo ng luya ay patuloy ang pagtaas na naitala po sa 185 pesos kada kilo mula sa average retail price na 162 pesos kada kilo noong Mayo. Samantala, bumaba naman ang average retail price ng kada kilo ng Mango Carabao ng 10 piso. Gayon din ang presyo ng asukal, partikular na ang brown sugar. DWIZ Balita. Luya, Senator. matagal na natin sinusubaybayan yung luya. Hindi lang naman 180 Nag-300 pa nga yan, Cecil, di ba? Oo nga, Malalaman natin pa. mamaya sa palengke report yan. Yes, opo. Yan na, hindi lang pala din luya sento lang nagtaas, kundi iba pang mga bilihin, no? Yung gulay, presyo ng karne, ayan. At kaugnay pa rin po nung ating binabantayan na presyo ng bigas.
Inaprubahan na ng National Food Authority o NFA ang panukalang ibenta ang luma ngunit nasa maayos na kondisyon na bigas sa halagang 29 pesos sa mga Kadiwa store. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., tutugunan nito ang minimum basic needs ng mga mahihirap. Magkikinabang naman sa 29 pesos kada kilo na bigas ang vulnerable sector gaya ng PWD, solo parents, senior citizens at indigenous people na siyang bumubuo sa 6.9 million household at mahigit 34 na milyong Pilipino. DWIZ Marami Balita. pala yung makikinabang 34 million Filipinos. Samantala, tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pagmamahal at pagtitiwala ni Senator Marcos kay Vice President Sara Duterte mananatili. Ang report mula po kay Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Hindi daw kailanman mawawala o magmamaliw ang pagmamahal at paniniwala ni Senator Amy Marcos sa kabutihan, husay at pakikipagkaibigan niya kay Vice President Sara Duterte. Ang kay Senator Marcos, kasama siya ni Duterte sa bawat hakbang, bawat araw at bawat laban dahil iisa lamang naman ang kanilang hangarin, ito'y magwagi at magtagumpay ang ating bansa. Pahayag ito ng senadora matapos magbitiw ni Vice President Duterte bilang kalihim ng Department of Education at bilang Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Si Senator Amy na panganay na kapatid ng Pangulo ay kilalang malapit sa Vice Presidente at sa ama nito na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong unang bahagi pa lang nitong taon, sinabi na ni Senator Amy na may lamat na ang unit team na naging bansag sa pagsasanib puwersa noon ng mga Marcos at Duterte sa naginanap na 2022 national elections. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, nanindigan si dating Energy Regulatory Commissioner Alfredo Non na may dapat i-refund ang Meralco sa kanilang mga customer. Ayon kay Non, responsibilidad ng Meralco na itama ang mali dahil kulang pa ang binabayad nitong 48 billion pesos. Giit ng dating opisyal, 160 billion pesos ang kabuang dapat bayaran ng Meralco. Buwelta naman ng Meralco, walang basihan ang akusasyon ni Non dahil nakapagbayad na sila ng nakatakdang halaga batay po sa naging desisyon ng ERC. DWIZ Balita. Pumapangalawa naman ang mga mag-aaral sa Pilipinas sa may pinakamababang performance sa Creative Thinking Test. Batay po yan sa Program for International Student Assessment na isinagawa noong 2022 kung saan sinuri ang creative thinking skills ng mga estudyante na edad 15 mula sa 64 na bansa sa buong mundo. Batay sa PISA results, nakakuha ang Pilipinas ng 14 points na mas mababa sa global average na 33, habang nakuha naman ang bansang Albania ang pinakamababang score na 13. Samantala, nanguna naman sa highest performing country sa creative thinking ang mga estudyante mula sa mga bansang Singapore, South Korea, Canada, Australia, New Zealand, Estonia at Finland. DWIZ Parang Balita. nakakabahala yung Sentola kasi nung kailan lang may PISA report din. Mahina sa comprehension yung mga Pilipinong estudyante. Mahina sa reading, mahina sa math. Ano kaya ang naging basihan kung kailan na yung nakasukatan niyan? Baka yung post-COVID pa yan o yung pakatapos ng COVID, di ba? Year 22 at year 2022 ginawa Sentol eh. So ito ay kasagsagan pa ng COVID. Oo, yun na nga. Yung lockdown pa tayo niyan eh. Oo. So siguro hintayin natin yung isang taon pakatapos nung COVID na nga ngayon kung yung magsukatan uli kung paano naman. Pero hindi, kasi naka-social media naman yung mga kabataan natin, paano mahina sa creative. So, tignan natin, at siguro kung ano yung mga nakumpara na bansa, ilatag siguro yon. Ayun. Sentol. At saka tingnan natin din yung, sana sa susunod na report, baka ma-improvement na. Kasi 2022 Tignan mo pa. ito, ang sinabi ay mahina yung ating mga kabataan. So, yung sinorvey nila dito sa Pilipinas. Sinorvey ba nila yung nasa Singapore? Sinorvey ba nila yung Malaysia?
Sinurvey ba nila yung Japan? Kasama 64 bansa po yung isinama sa survey, Sentol. Ang pinakamataas po ay Singapore. Ang nag-survey po, sino? Ang Program for International Student Assessment o PISA. Ay, alarming yan kung gano'n, pero naniniwala po ako na makaka-recover pa rin yan. Hindi naman ganyan kahina yung mga kabataan natin, di ba? Yes, Sentol. Kasi yan din yung period, Sentol, na lockdown eh. Correct. Mental health ng maraming tao epektado kahit yung mga bata po, Sentol. Yon. So, antabayan na natin, Sentol. Ang magiging tugon din dyan ng Department of Education, no? Bagamat nagbitiw na nga po bilang kalihim ng kagawaran si Vice President Sara Duterte. Pero magpapatuloy naman, Sentol, yung mga inilatag na programa na naman ni Vice President Duterte para, kasi ito rin yung kanyang tinututukan, Sentol, itong pag-angat ng komprehensyon ng mga Pilipino mag-aaral. Ayan. At tanggap muna tayo ng report mula po sa labas ng himpilan. First batch ng Nursing Associates sa ilalim ng Clinical Care Associates Program sasabak na sa review sa Nobyembre. Detalye ng balita hatid ni Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Ipresenta ng Private Sector Advisory Council kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang development sa Clinical Care Associates Program o ang pag-hire sa underboard nurses bilang healthcare associates sa mga ospital habang hindi pa sila nakakapasa o sumasabak sa board exams. Sa pulong sa Malacanang iniulat ng PISAC Healthcare Sector Group na nakatakda na raw sumalang sa review sa Nobyembre ngayong taon sa 7 higher education institutions. Ang unang batch ng nasa 400 o higit pa ritong CCAs. Pinaplano rin ang pagre-recruit ng second batch para sa nursing board exam para sa susunod na taon. Samantala ilulunsad din ng grupo ang Enhanced Masters in Nursing Program o yung 1-year Accelerated Masters Program para sa mga nurse. Patuloy din itong naipagtulungan sa iba't ibang ahensya para sa pagpapalakas ng human resources for healthcare programs, gayon din ang pagbuo ng bilateral labor agreements at pagtataguyod ng balik nurse program. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, nagbitiw na si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Sa press conference sa DepEd, sinabi ni VP Inday na hindi isang kahinaan ang kanyang pagbibitiw at ito ay dahil na rin sa kanyang malasakit sa mga guro at kabataan. Dagdag pa ng Vice Presidente, bagamat siya'y nagbitiw na sa kagawaran, patuloy niyang itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa mga Pilipino. Nangako rin si VP Duterte na mananatili siyang isang ina na nagmamatsyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at mag-aaral sa isang matatag na Pilipinas. Matatandaan na bukod sa DepEd, nagbitiw na rin si Vice President Duterte bilang Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. DWIZ Balita. Napag-uusapan, Sentol, itong si VP Sara Duterte. Yun palang Friday, sa kanya pala nagsimula ito, Sentol. Inailaan yung kada Biyernes mula Enero bilang Reading Day. Whole day Reading Day program sa mga eskwelahan sa Tama yan. Pero sana ituloy yan. Ituloy yan. Kung sino man ang papalit, kung sino man ang hawak ng DepEd, sana ituloy yan. Kasi importante ang pagbabasa. Yun. Ang tawag nila dyan, Sentol, ay Catch Up Fridays. Yun. Yun po. At tanggap po tayo na report mula sa labas ng himpilan. Tuloy-tuloy at maayos na transition tiniyak ng NTF-ELCAC kasunod ng pagbibitiw ni VP Sara Duterte bilang co-vice chairperson ng task force. Report hatid ni Patrol Number 17, Jopel Peleño. Siniguro nag-National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na magiging seamless o tuloy-tuloy ang transition na mangyayari matapos magbitiw sa pwesto si Vice President Inday Sara Duterte Carpio bilang co-vice chairperson ng NTF-ELCAC. Ayon kay NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., na nirirespeto nila ang naging pasya ni Vice President Sara Duterte. Nagpasalamat din si Torres sa mahalaga
at malaking kontribusyon ng Vice Presidente sa task force. Pahayag ng ahensya na napakahalaga ng ginawang pamumuno at ipinakitang katatagan sa paninindigan ng Vice Presidente upang makamit ang mitiin ng NTF-ELCAC na pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran saan mang panig ng bansa. Binigyang katiyakan din ng task force na manatili silang nakapokus sa pagtupad sa kanilang mandato na wakasan ang local communist armed conflict sa pamamagitan ng inclusive development at tunay na mga reforma. Ito si Patrol 17, Jopel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Maraming salamat sa iyo, Jopel at Sentol. Kamustahin natin yung iyong naging lakad kahapon. Ang daming yung pinuntahan pala kahapon. Medyo nakakapagod yun, kaya medyo ako ngayon. Lobat kagad tayo. Ano pa? Kasi dito tayo sa mga barangay sa Metro Manila, Payatas, Commonwealth. At ngayon naman ay sa Binangonan, Antipolo, sa Rizal. Kaya Eastern medyo side naman. Oo, sana hindi masyado maunat. Marami rin tayong nakapulong. Hindi ko lang ma-flash dyan eh. Miniting natin lahat ang traffic enforcers ng Metro Manila. Oo nga pala, yun yung nabanggit nyo rin kahapon. Wala lang yung litrato, dapat pala na i-post ko. So, yung mga concern nila, ngayon ko lang nalaman, nagkaroon pala ng isang buwan na walang hinuhuli. Oh? Walang hulihan. Yung nangyari pala yun ng mga nakaraang buwan kasi yung paglabas ng Supreme Court ng single ticketing system, nagdulot ng kalituhan yan. Quezon City, Malabon, Nabotas, po Metro Manila. Ngayon ko lang nalaman yun. Kaya pala, maraming violators ng mga panahon yon. Kasi walang maninikit. Hindi pa sila deputize. So yung deputization nila hanggang itong December 31 ngayong taon na ito. Next year, ibang usapan na naman yun. So nagdulot din ng kalituhan kasi hindi naman automatic i-implement yun. Yung Supreme Court decision. So isa yun sa mga napag-usapan namin. Mga kaibigan ko naman yung mga yan. So nandun po lahat sila kahapon. Nanghalian kami yung buong traffic enforcement bureaus ng Metro Manila. Manila, Quezon City, Parañaque, at lahat na. So may mga concern din sila na siguro mariremedyohan sa batas at yung mga hazard pay nila, etc. etc. So productive naman yung meeting namin. Ngayon nga ay maaga naman tayo sa papunta ng Rizal. Kung saan makakaharap natin ang kanilang mahal na gobernador, si Governor Linares. Ayun, importante yan, Sentol, maplansya yung traffic policies kasi yung traffic management malaking bagay sa pagtugon sa traffic. Napasali ulit tayo rito pero kailangan gawin. Bagamat ang daming nangyayari kahapon at ang daming mga news talaga ngayong araw na ito. Ayan, at Sentol, marami pa tayong balitang ihahatid sa ating mga kababayan. Manatili lamang pong nakatutok sa programang Usapang Tol. Ang oras po muna sa buong Pilipinas, ganap ng 6:29 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Babalik po ang programang Usapang Tol at eto na, Sentol, yung ating pinag-uusapan, yung ating bantay bigas pa rin. Nasa linya na po ng ating komunikasyon si NFA Acting Administrator Dr. Larry Lacson. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Good morning, Senator Tol. Good morning po, Good morning, Dr. Larry. Good morning. Good morning sa inyo mga kasamahan din. Good morning po. Yes sir, Dr. Larry Lacson, na-approve na po pala ng NFA yung pagbebenta ng 29 pesos na bigas. Paano po magiging mode of implementation nito, Administrator? Buong bansa po ba agad o magkakaroon muna ng pilot implementation? At gaano karami po ito, sir? Ganito po, no? Ito po'y naaprubahan nga po ng NFA Council.
yung 29 pesos for our aging stocks po ito. Aging stocks. Hindi po ito yung regular stocks natin. Kasi mandato nga po ng NFA na kailangan maibenta niya po ang mga aging stocks bago ito maging unfit for human consumption. So yun po yung naprubahan ng council, no po. Napakaganda naman po nito po. Director, administrator, para maliwanagan yung mga kababayan natin. Ano ibig sabihin ng aging stocks? Ilang buwan na nasa bodega? Ano na yun? Anong katatayo? Ano? Ito po yung ang aging stocks po na maituturing ay yun pong kapag bigas, yun pong 3 months above. Ang palay naman po, which hindi naman po namin ito binebenta as palay, pero kinakategorize namin siya as aging palay kung ito po ay more than 6 months na po. Okay, so 3 months above. Hanggang kailan ba talaga ang lifespan ng bigas? Kung tutuusin Actually po matagal po yan. Minsan po basta maganda po ang pagkaka-maintain, ika nga na pest control and all, mga kahit isang taon po tatagal yan eh. Ayun. So ngayon, ibebenta ito sa Kadiwa 29 pesos. Ay, ang na-approve po ng council ay 29 pesos per kilo po. At ito po ay i-distribute sa mga selected kadiwa. No, selected size lang po kasi kakaunti lamang po ito eh. At saka po sa mga ibang mga LGUs na magpa-participate. Ayun. Merong ilang tonelada itong ibebentang ito, Administrator? Sa ngayon po kasi gumagalaw po yung datos, no, kasi dinidistribute din po namin yan or binibigay din po namin yan sa PJMP. Ang huling tala po namin yan nasa may 10,000 tonelada lamang po yan. So, hindi po ganun karami. Kumbaga yung itong aging stocks namin ay pang-umpisa lamang po nitong proyekto ng pamahalaan na bigas sa 29, no po. Ang iba pong component po kasi dito ay ang DA po ang magso-source ng bigas para po dito sa proyektong ito. Kumbaga si NFA po, panimula lamang, pilot, maumpisahan at meron naman po kami mga aging stocks. So yun po yung wisdom ng council. Sige, kaysa ibenta yan sa mga kung kani-kanino sa murang halaga na 25 nung nakaraan, ito ho'y 29 aging stocks. Nakatulong na tayo sa mga Pilipino, natulungan niyo pa po si NFA na ma-dispose po yung mga medyo aged stocks na. Ayun. Cecil, baka may tanong ka kaya, no? Apo, kaya lang marami-rami po itong ang magiging priority po, Administrator Di Huba, yung mga solo parent, PWD, senior citizen at 4Ps. We're talking about more than 6 million na kabilang po doon sa sector na yon. Kung isasama po yung kanilang pamilya, 34 million po yung pinag-uusapan nating bilang ng mga tao na pwedeng makinabang po dito. Kaya lang kung 10,000 tons po, ibig sabihin, pansamantala lamang po ito, Administrator? Tama po yun. Pangsamantala lamang po yung stocks ni NFA para po maumpisahan itong proyekto. Tapos po ang DA po ay under the Price Act. No, meron po silang kakayahan at mandato para po bumili ng bigas para po pang stabilize sa market. So isa po yan. Yan po yung magiging main source ni DA ng kanila pong bigas na ipamamahagi o ibebenta po sa murang halaga na 29. Ang NFA po ay maliit na porsyento lamang ang kanyang role dito po sa proyektong ito. Kailan po ito sisimulan? Kailan po pwedeng makabili na ng murang bigas, yung mga qualified sector? Palagay ko po ang Department of Agriculture ang mas nasa posisyon na magsabi po kung kailan po nila umpisa. Pero alam ko po ay sa mga itong susunod na buwan ay baka po umpisahan na po nila. Ayun, at kung ano-anong mga kadiwa outlet po, pwedeng makabili. Kasi selected lang po eh. Sila po yung... Opo.
Sir, yung isinusulong po na rice tarification law, yung amendment po doon, layon po na ibalik yung power ng NFA to import and to sell rice at para po magkaroon ulit ng visitorial and inspection powers ng NFA. Paano po ito makakatulong, sir, sa inyo pong pananaw? Okay, ganito po, no, kumbaga, ang aking pananaw naman po dyan ay talagang consistent. Ako po ay naniniwala sa kakayahan at talino po ng ating Kongreso. Kung ano po yung pinakamaganda para po sa NFA at para po sa bayan. No po. Kami po, kung ano man po yung ilabas ng final version ng Kongreso, ay yun lamang po ipapatupad namin ng mabuti. Pero kung ako po ang tatanungin ninyo, ang personal ko pong opinion, actually po, iwas na iwas ako sa importation. Kasi po sa importation, wala pa po tayong ginagawa. Sabihin pa lamang po na mag-i-import ang NFA, masama na po agad ang tingin sa amin. Kanya ayaw na ayaw ko po yan. At mas masarap pong locally produced na lang at marami pa pong natutuwang magsasaka. Kung akin mong pananaw, mas mainam siguro na bigay na lamang po yung kakayahan ng gobyerno, whether it's NFA or DA, na makapag-release po sa market kapag po kinakailangan para naman po hindi tali ang kamay ng gobyerno sa panahon na talaga kailangan ng ating mga kababayan ng tulong sa ganitong aspeto. Ako, ang tingin ko dyan, yun yung pinakamaganda. Kung ibigay po sa NFA yan, tatanggapin po namin yan at ipapatupad ng mahusay. At isa po ang tingin kong gusto kong talagang ipinupush at inano ko naman ho ito sa DA sa comment po namin na payagan kaming mamili ng milled rice, yun pong bigas na sa local market, sa mga magsasaka, sa mga co-op, kasi meron po mga co-op na may mga rice mill na. So kapag nagkulang po ako ng nabiling palay, payagan akong bumili ng bigas sa mga local farmers, sa local co-op, at sa merkado rin mismo kung yun naman ay mas mura kaysa doon po sa proseso namin. At yun po ang aking pananaw dyan, kung yun ay maibigay at mabigay po yung power to distribute again, maganda po yan, both for our farmers and our consumers. Yun po. Yun po kasing importation ng bigas, yun po yung nakikitang immediate solution po ng gobyerno para mapababa yung presyo ng bigas. Pero we must agree on your opinion also, sir, na sabay sa ganitong measures na nakikita ng gobyerno, pinauunlad din po natin yung ating na maging self-sufficient na po ang Pilipinas pagdating sa bigas. Tama po. Tama po. Maisingin ko lamang po, no? Ako kasi sa NFA, klaro naman po ang mandato na binigay sa NFA at sa akin po, no? Yung taripa po, ibabaman po nila ng 15 or whatever, kung saan man po talaga Kami po sa NFA po, proteksyonan pa rin namin ang ating magsasaka by providing and buying at the price na talaga po naman alam kung makikinabang sila at makakaginhawa sa kanila. Yun naman po ang pangako namin sa NFA. Ang suporta namin sa magsasaka ay yung sa presyo. Kasi at the end of the day, ang pagsasaka po ay negosyo. Kung kumikita po sila, magtatanim po yan. At ang NFA po, susuporta po doon sa pagtatala ng presyo na mas mataas ng kaunti sa mga trader para po hindi ibagsak ang presyo ng ibang mga mananamantala. So kung doon po sa aspeto na yon, makakatulong po ang NFA sa ating magsasaka kahit anuman pong antas ang taripa. Lamang po kung siguro it's just an open opinion na kung siguro may increase pa natin ang buffer stocking requirement, instead of 9 days gawin po natin 15 or 30 days, ay mas marami po kaming matutulungan na magsasaka. Natanong ko lang, Administrator, yung bang 10,000 na i-dispose nyo para sa Katiwa, ano yan? Divided equally amongst regions? So, Luzon, Visayas, and Mindanao, ganito yung, bahala na, discretionary na lang. Ganito po, no? Ang mga stocks po natin yan, kalat sa buong Pilipinas.
So mas mainam po sa amin na yung malapit doon sa bodega namin na mayroon pong aging stocks, sila po yung mag-participate doon. Pero ang alam ko nga po ay may mga targeted kadiwa centers na po na na-identify ang DA. Doon po muna yan uumpisahan. Napakakonti lamang po niyan, maumpisahan lamang po yan. And alam ko po may mga hakbangin na ang DA para po doon sa mga susunod na stocks na ipagbebenta po sa murang halaga under this project. Alright. Hey, Cecil, wala na Yes, akong katanungan kay Administrator. Apo, maraming salamat po, Administrator. Maraming salamat, Administrator Larry. Yan. Maraming salamat po, Senator at Cecil. Maraming salamat po. Ayan, salamat. Good morning. Napakinggan natin ng Administrator ng NFA. So, yun naman palang ibebenta kahit aging. Hindi naman pala kalumaan yun. 3 months and above. Opo, 3 months. So, fit for human consumption pa yan. Yung 29 pesos. Yes, Sentol. Yun. At kamustahin natin, Sentol, yung lagay ng ating mga kababayan doon sa La Carlota na dumanas nga po ng malakas na pag-ulan at ngayong araw, sabi ng Pag-asa, pwede rin pong ulanin ulit dahil sa epekto ng habagat. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Mayor Rex Halandoon ng La Carlota City. Good morning po, Mayor. Good morning po, Cecilia at saka Senator Tol. Good morning po. Ay, good morning, Mayor. Happy birthday, Mayor. Birthday pala. Yeah, salamat po sa video message. Salamat po sa greeting. Maraming salamat po. Hindi ko naman nakakalimutan niya sa video o sa live. Happy birthday. Kumusta kayo dyan? So, anong epekto po nitong ulan sa inyo? Yung itong naranasang ulan sa La Carlota? Wala naman masyadong kuhan kasi maliit yung nag-asphalt dito nung June 3. So, halos everyday nag-ulan after June 3. So, nakukuha na yung mga mga as na nag-deposit. So ngayon medyo wala na sa lahar, wala na sa mga ilog namin. So mga ilang araw na tong wala nang problema. Yung aqua na lang, yung amoy na lang ng sulfur siguro. Pero nababas out na everyday nag-uulan dito maigi ho, Mayor, at kayo ay hindi po nagdulot ng pinsala yung nangyaring pag-ulan kahapon. Pero may mga nananatili pa po ba sa mga evacuation center, Mayor? Dahil po dito sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon? Wala. Hindi kami masyadong naapektuhan dito, unlike La Castellana. Okay. So, nakauwi na mga 3 days na sila sa evacuation center namin, sa 3 evacuation center, mga 267 individuals, 64 families siguro. Nakauwi na mga 3 days lang sila. After June 3, mga June 5 or 6, pinauwi na namin. Pero alert level 2 pa rin kami hanggang kagahapon ng umaga. Ayun. At dahil, so okay na po, na-wash out na rin po yung mga abo na ibinuga ng Bulkang Kanlaon. Yeah. Konti yung mga first 2 days, yung lahar siguro, ngayon clear na, okay na yung water system namin. Na-wash out na yung smell na lang siguro kasi continuous yung yung pagbubugayan ng wala nang asphalt pero yung sulfur dioxide emission continuous mga 4,000, 2,000. Ang usually 300 tons lang Ngayon mga 3 to 5,000 yung So sa alert level 2 pa rin kami. Ayun, last na lang po, Mayor, yung palang supply ng tubig ninyo, nabanggit na rin po. Okay na po ba? Malinis na ho? Yeah, initially, yung 2 spring namin nagproblema pero bumalik na after 1 hour ng eruption. At saka ito yung medyo na-discolor yung isang spring namin na source. Bumalik na rin after a few days, bumalik na rin. So meron naman napadala dito yung DOH, yung filtration, yung Red Cross, yung OCD, bibili namin kami ng filtration system. So wala nang problema dito sa amin kasi 2 spring at saka pumping station yung sa poblasyon namin. Nakakonect yung system namin. Okay po. Marami pong salamat, Mayor. Yun, wala na akong tanong sa inyo, Mayor. At muli, belated. Happy birthday. Ayun. Sige, I will just take this opportunity, Sen, magpasalamat sa tulong mo, sa hindi lang sa dito sa
sa calamity, yung mga AX mo at saka tupad na binigay mo, at saka yung pagtulong mo sa housing namin, yung problem namin nung una. So maraming salamat, Sen. Sigurado Maraming salamat. Magtulungan tayo sa next year siguro, Sen. Magtulungan na lang tayo dito sa La Carlota para sa inyo. Salamat Okay. si Mayor. At ingat po kayo dyan sa La Carlota, Mayor. Okay, thank you, Sen. Thank you very much po sa mga tulong. Thank you very much. Salamat. Alam mo, kaibigan natin yan si Mayor ng La Carlota. Ngayon lang natin na nakapanayam yan, pero hindi ko nakalimutan, birthday niya. Birthday pala ni Cecil. So, Mayor. wala talagang epekto yung kahit na lumakas yung ulan kasi nasa kabilang side ng bundok naman ng Mount Canlaon, yung siguro yung naging flow ng ASES at ng lahar. So, hindi ma-apekto yung pag-ulan ngayon sa La Carlota. Ayun. Ayun, magbabalik po muna tayo muli, Sentol. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:53 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at Sentol. May oras ba tayo para sa ating palengke report? Oo. Siguro 1 minuto. Kaya natin, ano? Saan ba si Sandy ngayon? Ano ba? Babawi na lang ba tayo bukas? Sige, bawi na lang tayo bukas. I-announce na lang daw natin, Sentol, yung nakatanggap ng Sentol token. Sino ba? Sino nanalo? Si Ma'am Marites de Lima. Pwede ba natin i-flash yung kanyang picture sa screen? Ayan. Oo. Marites de Lima, vegetable vendor. Opo, vegetable vendor. Saan palengke ito? Oho. Saang palengke ulit ito? Talipapa ng Basilio. Ayan, Market, Sentol. Yan, Ayun, yung baka pinuntahan bukas na natin talakayin yung kanya, lalo na yung presyo ng luya. Luya, tsaka yung pechay daw, Sentol, nagmahal din. From 60 pesos, nagdoble, 120. Yung based doon sa monitoring ni Sandy. Batiin na lang natin yung mga kasama ni Ate Marites dyan sa Talipapa, Basilio. So, magandang umaga sa inyo po at ingat-ingat po tayo dyan. Ganon din sa iyo, Maring Sandy. Bukas habaan natin yung palengke segment at wala ng oras. Opo, habaan natin, Sentol. In the meantime, may meron kang panalangin? Yes po, Sentol. Bigandaan po muna natin itong mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Food for thought. We change people's lives not by our opinion, but by our good examples. Think good. Think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. A great day ahead at magkikita-kita ulit tayo bukas. Mga taga-Binangonan, magkikita-kita tayo mamaya dyan. Alas 9, nandiyan po tayo pati sa Antipolo. Ito po si Senator Tolentino. Magandang umaga po sa inyo lahat at maraming salamat sa pagsubaybay sa Usapang Tol. Ako naman po inyong lingkod, Cecil Villarosa. Ang tabayanan po ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Drew Nasino. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.